Hello mga sisi, mga tol! Welcome back muli sa aming channel. Sa pangalan ng aking kapartner na si Tolis, kami pumuli ang Just Louie Ace. Ayan! Oh my goodness mga sisi, may look old na ba? Anyway, nagpakulay po ako ng buhok. Ano po yan? Ash gray. For today's video, ang ating topic is, imposible ba talaga na magkaroon ng unli visa ang mga domestic worker dito sa Cyprus? Yes, mga sisi, mga tol, hindi tayo magpapaligoy-ligoy, no? Dahil kami po ni Tol Ace ay unli visa. Ayan. So, paano ba tayo magkakaroon ng unli visa dito sa Cyprus bilang mga domestic worker? Tayo ay meron limited na 6 years lamang sa pag-stay dito sa Cyprus. Pero, it depend po yan sa inyong sitwasyon. Okay, halimbawa ko yung aking sarili. Ako po ay nagkaroon ng 3 employers. Okay, sa 3 employers ko po na yan, ako ay nasa 3.5 years pa lang. Okay, so, paano nangyari yun? Kasi ang una kong employer is 1 year and 9 months. Second employer is 9 months. At third employer is 9 months. Ayan, so dito po ako nagkaroon sa pang-apat na employer ko is kay Lola na. Ayan. So, paano ko nasabi na ako unlimited visa na? Halimbawa, ikaw, nagkaroon ka na ng 3 employers. Kasi hanggang 3 employers lang naman talaga eh, no? Pwede, hanggang 3 employers lang naman. At ang port is, depende na po yan, no? Kung sino ba talaga yung employer na gusto nyong pasukan. Family ba, or matanda, or disabled. Ako kasi, nung nagkaroon ako ng pang-port na employer, mas pinili ko na po ma-employed sa isang old people na aalagaan. Dahil 3 employer ko, no, 3 mga previous na employers ko, at sa pang-apat is pagbibigyan ka pa ng ministry, depende na po yan kung ang Ministry of Interior ay bibigyan pa ba kayo ng visa. Pero kung napili yung employer na isang lolo or lola, is talaga namang nagustuhan talaga kayo, ipaglalaban po nila yan sa Ministry of Interior. At kung halimbawa na-deny man kayo, pwede po silang sumulat uli at mag-appeal. Pero depende rin po yan sa, siyempre, sa record nyo, no? Kung halimbawa nagkaroon man kayo ng problema sa mga previous na employers nyo, nasa report po ng system nila yan dito sa immigration. Kung halimbawa nagnakaw man kayo or sinalbahin nyo yung mga amo, naka-report po lahat yan. Kaya hanggat maaari, be good, be nice, be kind, no? At huwag tayo gagawa ng mga problema sa mga aalisan nating mga amo. Kundi kung ayaw nyo na sa dati nyong amo or ayaw nyo sa amo nyo ngayon, pwede kayong magsalita ng maayos na kayo ay magpaparelease at gusto nyo lumipat sa iba. At syempre, no, bakit nga ba ayaw nyo sa employer nyo? Kailangan pag-isipan nyo mabuti yan. Isusulat nyo yan isa-isa kung ano ba ang complaint nyo sa kanila. Di ba? Okay, nagkaroon ako ng 3 employers at wala pa pong 6 years, no, na ako'y nagkaroon ng 3 employers dahil may mga dahilan kung bakit nga ba nangyari yon. Okay, sa pagpunta ko ito sa Cyprus, hindi ko talaga gusto na mag-alaga talaga ng mga matatanda dahil syempre alam ko naman na kukuha tayo ng dumi nila, lilinisan natin sila ng katawan. Kaya ako nagkaroon talaga ng 3 employers in a family. Ayan, so puro po yan family. Pero nung nalaman ko na po sa agent ko na pwede pa naman ako talaga mabisahan sa port, no, sa port kasi wala pa naman akong 6 years, sa port, kailangan ang kukunin ko na po ay matanda or mayroon disability, ayan, mga PWD, ganyan, kailangan, yun na po yung kukunin namin at hindi na po family. Okay, so nag-try naman ako, why not, no, na pupunta ako sa isang lola or lolo, no, magta-try tayo kung talagang okay ba. At ito na nga mga sisi, no, at okay naman ako sa naging amo ko na matanda. Ayan, lola po yung alaga ko ngayon. Hanggang ngayon, na inabot na po ako na magwa 1 decade dito sa Cyprus. At ako po ay naka-stay kay lola for 6.5 years na. O, kung isipin nyo, no, sa 3 employers ko, 1 and 9 months, 1 and 7 months, 9 months, 9 months, diba? So, bakit, diba? Ano ba ang naging dahilan kung bakit ganun lang ako tumagal sa mga family na employers ko? Okay, so dito kay Lola,
hindi po ako makakalipat, no? Pero may chance pa ako na makalipat pa ng ibang employer. Pero lolo or lola pa din, hindi na po ako talaga pwede sa family. Dahil Ministry of Interior na po ang magdi-decide, no? Kung talagang pwede pa akong bisahan or hindi dito sa Cyprus. So, be careful tayo sa mga magiging amo natin or yung mga aalisan nating amo. Paano nga ba ako magkakaroon ng another na employer? So, hindi na po ako pwedeng ma-release dito. Kahit ayaw sa akin, halimbawa, kahit ayaw sa akin ng mga anak ni Lola, ganyan. So, wala po silang magagawa talaga, no? Kundi mag-stay ako dito, mag-aalaga ako kay Lola dahil Ministry of Interior ang nag-decide para mabisahan ako. Okay, so wala naman po tayong ginagawang masama kay Lola bagkus inaalagaan po natin ng maayos. Kung halimbawa man na siya ay mawala sa mundo, 'di ba? Meron pa rin po akong chance na magkaroon ng pang-limang employer. Ayan. So, ibig sabihin, unlimited visa na tayo dahil hindi pa naman tayo ganun din katanda para sakali man, no? Kayang-kaya pa natin talaga na magkaroon pa ng another na lolo or lola na aalagaan. At, gaya po na sinabi ko, yan po ay ipaglalaban ng magiging amo nyo kung talagang magustuhan nila kayo. Lalo na, kung meron kayong good record sa mga previous na employer na pinasukan nyo. Kung sakaling alangan na yung mga visa nyo, no, para sa mga family na employer, hanap na po kayo ng mga old people. Mas okay pong alagaan ng mga old people. Hindi po ganun karami ang trabaho. Nako, kagaya ko na halos pa upo-upo lang po talaga ako dito sa bahay ni Lola. Aalagaan ko lang po siya, ipagluluto ko po siya, pakakainin ko po siya. At may kasama naman po ako magpalit ng kanyang diaper, magpaligo kay Lola. So, hindi naman po ako ganun kahirap. Pero, hindi rin po natin maiwasan na ang Lola ko ngayon is nagkakaroon na rin po siya ng parang tinatawag natin tantrums. So, ayan. So, medyo nagkakaroon tayo ng stress sa ating buhay. Ayan mga sisi, sa mga gustong mag-abroad, papunta dito sa Cyprus, meron po tayong mga legit na agency. Panoorin nyo lang po yon para hindi po kayo mai-scam, no? Na mga alam nyo na mga tinatawag na agent lamang sa mga tabi-tabi. Ayan. So, tatawag tayo or mag-walk-in sa kanilang office para makarating din kayo dito sa Cyprus at magkaroon ng opportunity na makapunta ng ibang bansa kagaya ng Croatia, Slovakia, Greece. Merong Schengen visa ang mga Europe country na yan. Kaya maaari pa kayo makapunta ng iba't ibang bansa kagaya ng Spain, Belgium, Malta, at iba-iba pa. Ayan, makapunta pa kayo ng Paris. Okay. So, ayan mga sisi mga tol. Sana nagustuhan nyo ang ating video for today. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe na. At syempre, click mo rin ang bell button para manonotify kayo sa mga next na video natin. See you again on the next vlog. Bye-bye! Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.